today's video, samahan nyo ko sa aking journey na pabalik ng Bahrain. So, ayan nga. Sumakay lang ako ng bus mula sa Clark, papunta sa Terminal 3. So, dahil first time ko dito sa Terminal 3, hindi ko alam na ang babaan din pala nito ay yung arrival area. So, dun nga ako bumaba. So, hinanap ko pa yung gate ko. Hindi ko alam kung nasaan. So, ayan. Medyo traffic pa siya dyan, guys. So, nalilito ako kasi nakita ko siya. But departure, sabi ko. Lahat departure. Tapos, tiningnan ko. Di nagtanong ako sa guard. Ang sabi sa akin ng guard, dun ka pumasok sa gate 6. Sa may bandang likod. So, hindi ko nakita yung gate 6. Ang pinasukan ko ata, gate 4 or something. Basta nagtanong ako dun sa tao. So, pinapasok naman ako dun. So, umakyat muna ako ng escalator. Pagpasok ko, umakyat ako ng escalator. So, hindi ko na nakunan, guys, kasi ang dami kong dala dyan. So, nag-ikot-ikot muna ako dyan, guys. Tingnan ko muna lahat ng counter. Ang aga ko pa. So, ang flight ko ay 11:40 ng gabi. So, nakarating ako dyan ng 4 o'clock ng hapon. So, mas maganda na yung maaga kasi medyo may bagyo. So, maulan. So, ayoko mas stranded sa daan. So, inagahan ko talaga siya. So, ayan. Tumitingin-tingin muna ako kung paano yung procedure dito sa Terminal 3. So, dito may mga letter sila. So, ito ay D16 to 29. Yung counter nila. So, banda sa unahan, meron silang A, B, C, D. Hanggang E. Hanggang E or F, hindi ko lang siya matandaan. Pero, ayan, ang daming tao, guys, nung flight ko. So, yun nga, guys, bago kayo pumasok sa counter area, bago ang security guard, mag-CR na muna kayo. Kasi ako, hindi ako nakapag-CR bago ako pumasok dyan. So, sobrang excited kong pumasok kasi nga, first time ko dyan sa Terminal 3. So, hindi ko alam na wala palang CR dyan sa my counter area. So, kailangan mo pang lumabas dun sa my guard. Tapos, tatanungin yung flight mo ng guard. So, kung marami kang bitbit kasi syempre, may cart ka na, papasok ka pa sa CR. Parang napaka-hassle, napakadaming mong bitbit. Napakabigat. So, ayan, mag-CR na kayo. So, ayan nga, pumasok na ako dyan ulit. Ito yung letter C, counter na sinasabi ko sa inyo. May mga letter. Ayan sila. So, dito sa Terminal 3, meron silang local flight, tsaka international flight. So, magkasama sila sa counter. Yung kabilang counter lang. So, meron din silang foreign exchange dito kung gusto niyo magpa-change ng money. Meron din sila dyan. So, ito yung counter A. So, yung mga letter na yan, makikita nyo yan sa monitor kung ano yung counter number nyo or letter nyo. So, malaking tulong din yan, letter na yan, kasi madali nyo mahanap yung counter nyo kung saan magbubukas yung gate nyo. So, ito nga yung letter A, counter. So, area. Yan yung sa side na papunta ng CR. So, merong taas ang Terminal 3. So, hindi ko yan napuntahan, pero sabi nung katabi ko, ayan daw ay parang department store or what, or parang mall sa taas ng mga naghatid. Pwede sila doon pumunta. Pagka parang mamamasyal sila. So, ayan na nga, ang daming tao dito, guys. Kasi, ito yung monitor na makikita nyo yung mga flight nyo. Kung naka-open na siya, or naka-close siya, or delay siya, dyan nyo na monitor yung flight nyo. So, yan guys, di nyo makita yung number ng malinaw kasi medyo parang blurred siya sa phone ko. So, pag nag-green na siya at may nakalagay na open na yung gate nyo. So, ayan siya guys. Makikita nyo yung terminal. Merong mga A, B, C. Ayan yung mga number nila. So, medyo blurred lang sa phone ko. So, pero ang lalaki ng letter niyan. So, hindi kayo maliligaw, guys. So, meron din namang information doon sa site, sa may letter C. May information dyan. So, maraming pulis na naglalakad dyan. So, marami kang mapagtatanungan, guys. So, ayan na nga. So, umupo lang ako dito sa harap ng monitor para agad ko makita kung naka-open yung gate ko. Sobrang daming tao dito, guys. As in.
So, bawal kayong mag-iwan ng mga personal belonging nyo, yung mga bag nyo. Bawal nyong iwanan yan kasi kukunin ng pulis yan. So, local flight dito sa side na to. Tapos, meron din dito ang tax payment counter. Yung mga parang magbabayad ng mga tax ata yan. So, yun nga guys. Napakadaming tao dyan sa letter E na yan. So, dyan din banda yung nagpapabalot ng maleta. Yung mga plastic na pwede nyo iparap, pwede siya dyan. So, ayan guys, hintay-hintay lang ako. So, habang hinihintay ko siya, nakita ko dun sa side na yun, nandun yung immigration. So, pag natapos mo na lahat na ibigay mo na yung bagahe mo sa counter, yan, pwede ka na pumasok sa immigration. So, ayan, finally, yung flight namin, pinapila na. So, ayan, ang haba ng pila. So, merong dalawang pila dyan. So, yun guys, natapos na ako sa immigration. So, papasok na ako sa gate ko, hinanap ko pa muna. So, sa Terminal 3, yung hintayan, may mga parang salamin na nakaano sa kanya. Yung parang wall niya salamin. So, papasok pa kayo dyan. So, ito yung gate namin, pero meron pang ibang flight dyan. So, tumuloy-tuloy lang ako. So, naghahanap ako dyan ng anuhan ng tubig na mainit kasi meron akong dalang kape. So, hindi ko siya napansin na meron pala dun sa side. Sa tabi ng chargeran, hindi ko siya nakuhanan. Ayan guys, nakikita nyo dyan sa may tabi ng CR. Andyan yung kuhanan ng mainit din na tubig. So, hindi ko yan napansin nung una. So, naghanap lang ako ng makakainin. Ayan, yan na yung loob. Nung natapos mo na lahat, pwede ka na pumasok sa loob. Makikita mo yung mga gate number. Hanapin mo na kung saan yung mga gate mo. So, medyo maaliwalas na. Wala na masyadong tao. May mga kainan dyan sa side. Ayan. Pero, syempre, alam mo na yung presyo. Pang airport na presyo. Kung mga wala kang pasalubong, makakabili ka. So, marami silang binibenta mga pasalubong. Kita nyo yun, guys. Mga mango, dried mango. So, dito sa side na to, ayan yung unahan, yung pagkatapos nyo sa immigration, tapos inano nyo yung mga gamit nyo, yung parang chinek yung gamit nyo sa screen. Ayan, yan na yung mapapasukan nyo. So, may mga kainan dyan, pwede kayong kumain ng gusto nyo, lugaw, lomi, meron sila. May mga, marami ding mga souvenirs. So, ayan nga guys. Tumingin ako ng mga souvenir. So, magaganda. Siyempre, may presyong medyo mahal. Pero, maganda naman siya. Worth it naman siya. Ayan nga guys. Ang cute niyan. Small bag lang siya. Yung parang magnet sa ref. Pero, hindi ako bumili nun guys. Tumingin lang ako. Mga traditional na mga pamaypay, mga pang display. So, kung malayo pa naman yung flight nyo, pwede naman kayo mag-ikot-ikot. Basta natapos nyo na lahat. So, dahil ako malayo pa yung flight ko, nag-ikot-ikot muna ako. Tsaka gusto ko din kumain. So, naghanap ako ng makakainin dyan. So, dito, tinignan ko muna siya. Wala silang masyadong... Gusto ko kasi mainit. So, wala silang mainit na sabaw. Meron ako nakita parang mga Chinese or Japanese noodles ata. So, hindi naman ako masyadong palakain ng mga ganun. So, gusto ko pa rin yung parang lugaw lang, cup noodles, mga ganun. So, bago ako may ano talaga ako, may baon talaga ang cup noodles. So, ang bala ko, maghanap lang ako ng mainit na tubig. So, dahil siguro sobrang haggard ko na, ang dami kong pagdadaanan, 'di ba? Pag nag-flight ka, halos wala ka talagang tulog. So, hindi ko mahanap yung anuhan ng tubig. So, nung nahanap ko 'yon, nakakain na ako, nanghinayang ako kasi gusto ko makatipid eh. So, pero kung pwedeng magdala ng tumbler guys, pero walang laman na tubig ha. Kasi doon na lang kayo sa airport kukuha ng tubig.
So, ang dami kong nakikita na may mga dalang tumbler. Pero kasi dati, alam ko hindi pwedeng tumbler. Kala ko kukumpiskahin nila. Kasi dati may dala akong water. Kinumpiska nila yon. So, bawal pala yung may tubig lang. Pero, pwede ka namang magdala ng tumbler. Ayan guys, yung ibang mga terminal. So, ayan na yung sa side niya. So, isang pahaba siya. May mga kanya-kanyang terminal siya. So, hanapin nyo na lang yung mga number ng terminal. Marami naman kayo mapagtatanong. Ayan yung mga gate nila. So, diretso lang ako. Naghahanap ako ng mga makakainan. So, ayan, magbo-board na sila. Ayan, nakatayo na sila. Parang nagtatawag na ata yung ano nila, yung sa flight nila. So, meron dito mga fast food. Ayan. Kung gusto nyo kumain ng mga heavy meal, pwede naman. May mga kapihan din. So, yan nga guys. Naglalakad lang din ako. May mga wheelchair din sila. Kung may mga disabled kayong mga kasama. Pero hindi ko lang alam kung may bayad yan. So, dito sa table na to, nagtanong ako pagkadating ko pa lang. So, hindi ko alam kung nakunan ko siya. Nagtanong ako sa kanya. Sabi ko, sa isang tao dyan, sabi ko, saan yung ganitong flight? Saan ko makukuha tong ganito? Kasi may tax siya. Meron din tayo yung tax refund na tinatawag. Dito sa Terminal 3 pala. Doon sa yung tax refund na tinatawag, doon mismo sa terminal mo, sa terminal mo, ikaw kukuha nun. Kumbaga, may isang tao doon na nagbibigay. Hindi na yung katulad ng iba na pupunta ka ba sa ganito, mas madami. Hindi. Dito, mismo sa terminal mo, nandun yung babae. Nandun yung kumukuha. Ay, nagbibigay pala, sorry. So, meron din dito mga bilihan ng mga healthy drinks. Pero, medyo busy sila. So, hindi ko alam kung nagtitinda sila dyan. Kaya, hindi na ako pumasok. So, tumuloy lang ako. May nakita ako dyan na nagtitinda ng lugaw. Siopaw, ganun. Siyempre, mas pinili ko yung medyo mainit sa tiyan. Ayan, guys. Makikita nyo, marami talaga mga souvenir dyan. Paninda, pagpaganda, makeup. Yun. Meron sila dyan. Pabango. So, ayan. Kung gusto nyo mag-shopping, may miniso din dito. Ililibangin nyo yung sarili nyo bago ang flight nyo ba. So, mabalik tayo dun sa kinikwento ko. Nagtanong ako dun sa lalaki. Ang sabi ko kasi, nasaan yung ganito, kuya? Tapos sabi niya, ay, mamaya pa po yan, mama. Sabi niya sa akin. Natuwa ako dun sa pagkakasabi niya, mamaya pa po yan, mama. Tapos sabi ko, ha? Sabi ko na pag ganun ako, sabi niya, ay sorry po, namimiss ko na lang yung nanay ko. Sabi niya ng ganyan sa akin. Tapos tawang-tawa ako. As in, habang kumakain ako, natatawa ako kasi parang nabigla siya dun sa, wala siya siguro sa sarili niya. Natawag niya ako mama, halos magkaedad lang kami. So, ayan na nga guys. Dito, ang sarap ng lugaw nila, sobra. Pero medyo may kamahalan. 150, I think. Hindi ko na matandaan. Pero nasa 100 plus ang lugaw nila. Pero masarap naman. May manok, may itlog. So, dito ako kumain, guys. Titingin pa sana ako sa iba, pero parang mas okay yung dun sa... Yan, bumalik na ako dyan. Kasi akala ko walang upuan. So, ito pala si ate ay nagtatrabaho dyan. So, nung naka-order na ako, sabi ko, pwede ako makitabi sa kanya. Sabi ko, okay po. Tapos, umalis na siya. So, akala ko ay, ano siya, customer doon. Parang nagtatrabaho siya dyan. So, ayan yung lugaw nila. Lugaw Arascaldo with egg. So, marami din yung kumakain sa kanila. Kasi masarap naman.
So, ayan guys, kumain muna ako ng lugaw. So, masarap naman siya nung natikman ko. So, naubos ko nga siya guys. Nasarapan ako sa kanya kahit medyo mahal siya. Worth it naman siya. Ang sakit ng ulo ko that time. Siguro naghalo-halo na yung wala akong tulog, yung biyahe ko, alam mo yun. Ang hirap talaga pag bumabiyahe ko. O diba, simot sarap talaga. As in, naubos ko siya guys. So yan, umuulan nga sa labas guys. So, ang sabi nung aming flight attendant ay ano daw, parang madidelay kami ng ilang oras. Pero bigla-bigla, nagdesisyon din sila na papasukin na kami. Kasi umuulan lang siguro, kaya ganun. Pero nandiyan yung aeroplano namin. Hindi ko alam na nangyari. Tapos maya-maya, pinatayo na rin kami. So, ayan nga. Ano na sila kung ano yung zone daw. Zone 1, zone 2, zone 3. Parang nagtatawag na sila. Kung anong number. So, yan nga. Dahil zone 2 ako, nung nagtawag si kuya, lumapit na rin ako. So, ayan. Halos mga Pilipino yung mga kasakayan namin. Zone 1 muna. So, ayan na nga. Zone 2 na. So, lumapit na ako. So, yung nasa likod ko, zone 3 pala siya. Pero nakalusot siya kay kuya. Pero okay lang naman. Parang unahan lang ng upuan kasi yan. Parang uunahin yung mga nasa unahan para hindi sila magkasabay-sabay. Alam mo yun? So, ayan na. Papasok na ako sa aeroplano. Antok na ako that time. So, yung upuan ko nasa gitna pa siya. Station set to board 120. So, yan na nga. Ang babait ng mga stewardess. Tsaka maganda yung aeroplano kasi mga bago yung mga movie. Hindi ka maiinit. Hindi katulad ng ibang aeroplano na yung movie nila parang hindi mo siya mapapanood pero sa kanila maganda. As in, tingnan mo siya. Oh. Parang mga bago lang. Bago yata itong aeroplano na to. So, hinahanap ko yung upuan ko. Nasa dulo ako eh. Malapit sa CR. Siguro pangalawang dulo bago ang CR. Ayan. Isa lang ako dito. Excuse me. So, katabi ko, dalawang lalaki. Tapos ako yung nasa gitna. Ouch. Excuse me.
Nasa dulo pa kami. Zone 2. Ayan na yung upuan ko, guys. So, okay yung naupuan ko kasi nasa dulo kami. So, malapit lang sa CR. Hindi ako mahihirapang mag-CR-CR. So, ayan, sa gitna ako. Nakarating na nga kami dyan sa Abu Dhabi. So, paalis na kami. So, ayan, nakalapag na ako sa Abu Dhabi. Sa Abu Dhabi ay nakakalito ang airport. Ayan na nga. Sabi nila, passport control arrivals. Yung mga yellow arrow daw ang aming sundan. So, etong buong tungkol na yan, parang isang turista sila yata na hindi nila alam yung gagawin or what. Tapos, ayaw pong gumana ng escalator. So, dapat sasakay ko sa hagdan. Kaya lang pinapagana na ng escalator. Kaya, hinintay ko na siya talaga. Ayoko na maglakad dun sa hagdan. Nakakasakit na ng paa ko. Dito muna tayo. So, ayan. Dapat, hindi ko na siya mahihintay. Pero, hinintay ko talaga yan. Kasi may lalaki naman nagpagana yan. Ayan na, nauna na yung babae. So, ang haba pa ng nilakad ko dyan. Hindi ko alam kung saan banda siya. So, maghihintay ako sa Abu Dhabi ng 3 hours. Kasi yun yung connecting flight, namin, yung parang difference. So, nauna ako banda, wala akong makakasabay ko pumunta sa Bahrain, hindi ko siya makita. So, sinundan ko lang tong flight transfer arrow, yung kulay yellow. So, pag kayo, first time nyo rin mga ganyan, so, magtanong lang kayo kung naliligaw kayo or sundan nyo lang yung flow ng tao. Basahin nyo lang yung mga signage. Marami naman kayo mapagtatanong kasi marami namang tao sa daan. So, yun na nga. So, pasok na kami dun sa parang, ano tawag nila dun? Yung mag-aano ng bagahe. Mag-check pa ulit ng bagahe. Yun. So, bababa lang kami. So, yun, dahil yung ticket ko hindi nakalagay yung gate. So, kailangan ko magtanong sa counter. So, may nakita ako na parang officer nila dyan na nagtanong ako kung ano yung flight ko. Sabi sa akin, magtanong daw ako dun sa counter. Kasi hindi pa nakalagay. Kasi yung parang gate nila, ginagamit pa ng ibang airline, kumbaga. So, hindi pa siya open. So, ang sabi kasi sa amin sa Pilipinas, makikita naman sa monitor. So, wala akong makitang monitor sa Abu Dhabi. So, nakita ko banda dyan. Diyan ko pa lang siya nakita. So, nasa loob na ako. So, guys, yung nakunan ko palang video hanggang Abu Dhabi Airport lang. So, pagdating doon, hindi ko na nakunan yung gate kung saan ako sasakay pabalik ng Bahrain. So, pati dun sa Bahrain, hindi ko rin nakuhanan. So, thank you guys sa mga nanood po sa journey ko ngayon na pabalik ako ng Bahrain. Sana po i-like at i-subscribe nyo ang aking channel at i-hit ang notification bell para sa more video po. Yun lang guys. Thank you. Bye!